Ninyong uli ang Diyos. Sabihin mo, Lord, ako nga ba'y nagsasayo o wala? Ako ba'y naglolo-lolokohan lang o totoo ako? Tanungin ninyo para malaman natin. At pag nalaman natin, Panginoon ko, sumunod na tayo. Alam niyo, ang nakalaan na pagpapalag sa atin ng Diyos. Sabi nga sa Efeso 3:20, sabi niya, ano nga ba? Wala ko. Ephesians 3:20. Pasasaganahin ko kayo. Ano ba yung exceedingly abundantly, more than what you can ask or imagine. But it's according to the power of God that is at work within you. So, ang kaano ng 3:20 yun, yung power ng God na nandirito na lumalabas sa atin. Kasi dapat sa panahon na ito, kapatid, mga kapatid, dapat nakikita na ang Diyos sa buhay natin. Kasi alam mo, kahit hindi tayo makapagsalita, ma-attract ang mga tao sa atin pag nakita nila yung ugali natin, yung mabubuti natin gawa, yung pagmamahal natin sa kapwa. Pag nakita nila yan, sila ang ma-attract kay Jesus. Dahil nakikita niya sa bawat isa sa atin, si Jesus. Nakikita po niya, nakikita ng Diyos yan. Huwag kayong mag-alala, kapatid. Sabi nga nung kapatid na nagsalita kanina, tatapusin ko na kasi hindi na ako matatapos. Matagal na matagal pa yun. Ganto, sinabi ng kapatid, pagdating ng araw, manghihinayang kayo sa mga bagay na pinagkaloob na ng Diyos sa atin dito na hindi man lang natin ginamit. Manghihinayang po kayo. Kaya dun sa Revelation, mayroong umiiyak doon, sabi ng Lord, papahiring ko ang kanilang mga lupa. Nasa langit ka na, umiiyak ka pa. Yun naman, hindi ko maano. Alam niyo, may nabasa akong komentary doon. Sabi niya, yung mga dapat sana nakamtan natin dito, at saka sana yung mga bagay na nagawa natin para kay Kristo, hindi natin nagawa, doon tayo magsisisi. Pero late na. Kasi po, yung talagang nagmahal sa Diyos. Sabi ko sa unang Korinto 2, yata yun. Sabi niya, isipin ninyo ito, no eye has seen, no ears have heard, no mind has conceived what the Lord God has prepared for those that love Him. Doon sa mga nagmamahal sa Kanya, hindi pa natin maano ngayon. We can make kanta. I could never imagine. Ayoko, kaya maganda yun. Di ba may gantang ganon? Alam mo, yung ganon, hindi pa natin nai-imagine kung gaano kaganda, kung gaano kalwalhati ang inihanda ng Diyos sa mga tunay na nagmamahal sa Kanya. At sabi ng kapatid kanina, tatapusin ko na dito, baka hindi na ako matapos eh. Gusto niyo hanggang bukas ako eh. Ang sinabi ng kapatid, natatandaan ko, at sabi niya, pagdating natin dun sa langit, sasabihin ng Diyos sa atin, pag ginawa natin yung pinagagawa niya sa atin dito, ang sabi niya, ang sabi pala ng Bible story, ang sabi ng Bible, pag dumating tayo sa kaharian, ang sabi ng Diyos ganito, welcome, thy good and faithful servant. Welcome to the kingdom that I prepared for you since the foundation of the world. Alam niyo, sasabihin sa atin ng Diyos yun. Biro mo, kapatid, pag hindi pa kayo nagsipag ngayon, tingnan ninyo. Ito na lang ang pagkakataon natin. Pagdating natin sa kabila, wala na tayong pagkakataon. At ang pinag-uusapan dito, ang pinagtatalunan natin dito, buhay na walang hanggan, mga kapatid. Forever! Dito napaka-isip pag yung mga may edad na, halimbawa, kamot-senta ka lang, pasalamat ka na, naging mot-senta ka. Eh, yung pinag-uusapan dito, forever and ever and ever and ever. Walang katapusan in other words. Eh, sabi naman ng nanay, halimbawa, yung mga gano'n, eh, matanda na ako, ano pang magagawa ko? Kapatid, mag-intercede kayo. Maging prayer warriors kayo. Amen. Alam niyo, mas mataas, pagdating ng araw, baka mas mataas pa sa atin yung mga prayer warriors. Hindi ko makilala pa. Kaya nga, sabi ng mga commentaries na nababasa ko, sabi, ganito,
Yung mga inaakala natin, yung makikita natin sa langit, hindi natin makikita. Marami naman sa mga taong hindi natin akalain mapunta sa langit, pero nandun. Kaya bahala na kayo mga kapatid. Tapos na po, ang ano ko lang sa inyo mga kapatid, walang negative. Kasi, ito pa pala, ang profession natin bilang mga Kristiyano, tandaan ninyo, yung ating confession. Yun ang profession natin ngayon. Kung ano ang kino-confess ng ating mga bibig, yun ang profession natin. Anong ko-confess ko? Confess ninyo ang gusto ninyo mangyari sa inyo. Ako meron akong inaano, pero nakakahiya. Pero sasabihin ko na rin, may nakita ako sa Job, scripture pa rin. Hindi ko na alam kung ano. Ang sabi niya, ang kutis mo, sabi niya, magiging parang isang bata. Sabi ko nang, alam mo, nung basa ko, Lord, gusto ko to. Parang hindi na ako pumili ng kung ano-ano. Hindi na ako pumili. Mamili! Alam niyo, libre po yan. Ang ibig sabihin, lahat ng gusto ninyong mangyari nandiyan. Lahat ng gusto ninyong mangyari mula kahit ano. Kahit ano. Kung di ninyo lang magtanong po kay Pastor Lito, bubuksan niya yung kanyang concordance at sasabihin niya sa inyo kung saan yun. Kahit na anong bahagi ng buhay natin na gusto ninyong mabago. Alam mo ba ninyo? Tinitingnan lang ng kapatid ang kanyang relo. Sobrang ito babae. Hindi mo, biro lang. Kasi kung anong gusto ninyong mangyari, sabihin lang ninyo. Ang dami ko pong testimony, kaya lang wala nga time eh. Sumobra na nga ako. Palagay ko hanggang 5:30 lang kayo dito eh. Eh, 7, ano na. Kaya po, siguro sa isang taon, kung gusto pa ako magsalita, hindi ko na ito obligansya. Kasi po, ito na naman ako. Kasi po, ganito, ang inaano ko kasi mga pastors sa Pilipinas, yung mga pastors namin, meron kaming mahigit 30 pastors. Ine-mentor ko po sila. Alam niyo, medyo ano rin sila sa akin nung minsan. Kasi, maski yung pastor ay dito, sabi niya, ay Sister Clarita, ang salita, hindi nakikigiyan. Titigil po ako, alam ko naman yung mga oras. Kaya lang, meron po akong nasasabi sa akin, hindi ko naman mapigil eh, pasensya na po. Pero hindi ko kailangan hihingi ng pasensya kung ano man yung hinahan ko. Kasi po, ito yung para sa atin. Yun lang, huwag na kayong maging negatibo. Huwag kayong mag-isip ng masama. At palagi ninyong sabihin kung ano gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo. Gagawin po ng Diyos yan. Gagawin ng Diyos. Pero, kinakailangan, sabi ko nga, mag-being muna kayo bago po, ang ibig sabihin sa being, yung character ni Christ, kailangan po lumibigay sa atin. Hindi lang po tayo pay nito, pay noon. Hindi po ganun. Actually, kahit